May mga Kristiyanong hindi takot magpakita sa tao pero hindi makatingin sa sarili. Hindi sila takot sa komento pero takot sa konsensya. Ang nakakatawa, minsan mas malakas pa ang boses ng mundo kaysa sa boses ng Diyos, pero hindi dahil mas tama ang mundo, kundi dahil mas magaling ang mundo magbigay ng distraction. Kapag gusto mong iwasan ang konsensya, ang isa sa pinakamadaling paraan ay punuin ang oras. Dahil kapag tahimik ang oras, nagsasalita ang katotohanan. Kaya ang modernong Kristiyano ay hindi pabaya, madalas ay pagod. Hindi patay sa spirito, madalas ay busy. Hindi rebelde, madalas ay nalinlang ng sarili. Ang utak ng Kristiyano ay kayang magtago ng kasalanan, pero ang puso ay hindi kayang itago ang guilt. Kaya minsan kahit nakangiti ang mukha, hindi mapakali ang loob. Kahit spiritual ang salita, lumalaban ang konsensya. Hindi dahil hindi mahal ang Diyos, kundi dahil ayaw sumuko ang sarili. Ang tunay na tanong dito ay simple. Kung alam mo, bakit hindi mo ginagawa? Kung nakikita mo, bakit hindi ka tumitigil? Kung nakakarinig ka, bakit hindi ka sumusunod? Ang pinakakomplikado sa pananampalataya ay hindi pagsunod sa Diyos, pagsuko sa sarili. At sa final judgment, hindi susuriin ang argumento. Ang susuriin ay intensyon. Maraming Kristiyano ang naghihintay ng tamang panahon para sumuko. Pero ang tamang panahon ay laging ngayon. Wala pang nangyaring pagsunod na nagsimula sa bukas. Wala pang nagbagong buhay na nagsimula sa kapag okay na ako. Hindi kailangan maging okay bago sumuko. Minsan, sa pagsuko, nagiging okay. Ang pinakamapanganib dito ay ito. Kung kaya mong linlangin ang sarili, wala nang ibang gagawa nito para sa'yo. At kung naniniwala ang tao na kaya niya itong ayusin sa huli, paano kung sa huli wala nang espasyo para ayusin? Hindi naman nagbabago ang puso dahil may oras, nagbabago ang puso dahil sumuko. Sa final judgment, walang busy, walang distraction, walang mundo, walang cellphone, walang trabaho, walang pangarap, walang social media, walang palakpakan, walang sangkot na audience, walang pagsasabing later. Ang natitira lang ay ikaw, ang Diyos, at ang katotohanang matagal mong alam. Kaya sadyang mapanganib ang mga Kristiyanong mahusay sa pagtatago, dahil kapag mahusay ka sa pagtatago, sanay ka ring i-delay ang pagsuko. At kapag sanay ka sa delay, darating ang oras na magigising ka na lang sa huling yugto ng buhay. Kung saan wala ng oras para magpaliwanag at wala ng dahilan para magtago. Kung ikaw ay pagod ngayon sa espiritu, baka hindi ito dahil sa kasalanan. Baka dahil sa pagtatago. Dahil ang nagtatago ay laging may dala at ang may dala ay laging mabigat. Kung gusto mong gumaan ang loob, hindi ito makukuha sa paliwanag. Nakukuha ito sa pag-amin. Hindi lahat ng pagod ay galing sa mundo. Minsan galing ito sa sarili. Hindi lahat ng bigat ay galing sa pagsubok. Minsan galing ito sa katotohanang hindi natin sinusunod. At hindi lahat ng dasal ay sagot. Minsan kailangan munang tanggalin ang harang sa loob bago makarating ang tinig sa langit. Kung ang Diyos ang katotohanan, ang pag-amin ang daan. Kung ang Diyos ang liwanag, ang paglabas ang simula. Kung ang Diyos ang may hawak ng final judgment, ang pagsuko ay hindi kahinaan. Ito ay paghahanda. Perseba ang paulit-ulit na pattern na tahimik na nangyayari. Habang itinatago mo ang katotohanan, mas tumataas ang presyo nito sa araw-araw mong buhay. Lumalabas ito sa inis na walang malinaw na dahilan, sa panalangin na walang presensya, sa pagsamba na walang galak. Hindi dahil lumayo ang Diyos, kundi dahil natutunan mong magtago sa loob ng sarili mong mga routine. At sa tuwing iniiwasan mo ang panloob na pagharap, ipinagpapalit mo ang paggaling sa pansamantalang aliw. Ang aliw ay hindi nagbabago. Pinapamanhid lang nito ang sakit, ngunit ang pamamanhid ay lumilipas. Ang katotohanan ay nananatili. At kapag nawala ang pamamanhid, sisingilin ka ng katotohanan sa panahong pilit mong tinipid.
May isang mapanganib na panlilinlang na tahimik na dinadala ng marami, ang paniwalang sapat na ang magpalit ng kapaligiran para maayos ang hindi pa naisusukong ugali. Nagpapalit ng simbahan, ng grupo, ng routine sa espiritu, pero dala pa rin ang parehong puso. Hindi kakulangan sa kaalaman ng problema, sobra-sobrang pakikipag-areglo sa konsensya. Nakikipag-areglo ka hanggang sa mapagod ang konsensya. Nakikipag-areglo ka sa espiritu hanggang sa manahimik siya. At habang tumatagal, nagiging normal na ang mamuhay na taliwas sa alam mong tama. Hindi ang pagbagsak ang pinakamapanganib, kundi ang masanay sa pagkakadapa na parang iyon na ang sahig. Hindi ginagamot ng oras ang sugat na ang kailangan ay pagsuko. Inaayos lang ng oras ang mga dahilan at binibigyan ng anyo ang kwento na ikinukwento mo sa sarili mo. At ang bawat kwentong walang pagsisisi ay nagiging elegante ngunit mapanlinlang na pagbibigay katwiran. Tinatawag mong proseso ang pag-antala. Tinatawag mong discernment ang takot na mawala ng kontrol. Ngunit ang pananampalataya ay hindi kailanman tungkol sa kontrol. Palagi itong tungkol sa pagtitiwala. At masakit ang magtiwala dahil nangangahulugan itong bitawan ang bersyon ng sarili mo na mas pinipiling magtago kaysa magbago. Kaya bago matapos ang video na ito, huwag mong tratuhin ang mga salitang ito bilang simpleng content. Tratuhin mo itong paanyaya. Paanyaya para itigil ang pagtakbo, pangalanan ng matagal mo nang alam at gawin ang hakbang na matagal mo ring iniiwasan. Kung tinamaan ka ng mensaheng ito sa bahaging walang nakakakita, manatili ka sa amin. Sa mga susunod na video, palalalimin pa natin ang landas ng pagharap, pagsuko at tunay na kalayaang nagsisimula sa puso at nahahayag sa gawa. Mag-subscribe ka. Samahan mo ang seryeng ito at huwag palampasin ang susunod na episode dahil ang desisyong inuuna mong ipagpaliban ngayon ay maaaring maging pintuang babago ng lahat bukas.